diyan ka natutukso, at yung internal temptation yung umaarya na, hinihila ka na, lumayas ka na sa kwarto yan. Amen? Kung yung cellphone mo na yan, at umaarya na yung internal temptation mo, ipalibag mo na yung cellphone mo na yan, ilayo mo sa'yo. Amen? Lumayo ka. Kung yung internet na yan, at pinapagana, hinihitak yung internal temptation mo, patayin na yung internet na yan, lumayo ka. Kung yung television na yan, at meron ka nang hinihitak na yung internal temptation mo ng external temptation, patayin na, iikot na kagad. Amen? Yan ang mabisang pag-overcome sa tukso. Lumayo. Hindi yung, ay, huwag ka naman gano'n. Lumayo, amen, church? Lumayo. Because we have internal, pag ayaw ng internal, walang magagawa ang external. Amen? Walang kapangyarihan ng external kapag ayaw ng internal. Walang magagawa yan. Si Joseph na, niluntan na eh. May nagawa ba? Yung external temptation, may nagawa ba? Wala po. Amen? Listen carefully. Tulungan po tayo. Amen? Kontrolin ang internal. At huwag naman tayong maging kasangkapan sa external temptation. Huwag po tayong magsuot ng mga damit na mag-focus ng external. Ano po? Temptation. Amen? Amen. Kaya nga, sabi ng Bible, kayo mga Kristiyano, magsuot kayo ng modest apparel. Yung maayos na damit. Hindi yung nakakatuksong damit. Kasi nagiging kasangkapan tayo sa external temptation. Amen? Amen, church? Amen. Paano kung mahina yung taong makakita sa'yo sa internal temptation? Di nagkasala at tayo pang naging dahilan. Nagtante, are you listening, church? Kaya napakasarap ng salita ng Diyos, yung pagtutumpak ng salita ng Diyos, kung ano yung pamaraan natin ng pamumuhay dito sa mundo. Amen? Ipinaliwanag niyo po ito. Lumayo siya. Pero alam niya, binaligtad ni Mrs. Potiphar ang istorya. Sabi ng Mrs. Potiphar, kasi nakuha niya yung damit eh, yung malaban niya. Kuha. Nagsisigaw ang babae. Lumapit yung mga tauhan. Naku, pinagtatangkaan ako ni Joseph. Yun ba talaga totoo? Hindi. Binaliktad ang istorya. Wala yung nangyari. Sa pag-refuse ni Joseph sa tukso, ito nangyari sa kanya. Siya po ay ano po. Iisipin niyo ganito. Are you listening? Amen. Tama po ba ginawa ni Joseph? Pero ano ang nangyari sa kanya? Tama na ginawa mo. Sinunod mo na ang Diyos. Nakulong ka pa. Pwedeng si Joseph sabihin mo, Panginoon, bakit ganun? Tama ginawa ko, bakit nakulong pa ako? Kasi binaligtad ng asawa yung istorya eh. Pinagtangkaan daw siya kasi ikinulong eh. Alam niyo, may plano ng Diyos eh. Amen. Plano ng Diyos. Amen. Ito po ang plano ng Diyos. Kaya pala nakulong si Joseph sa kabila ng pag-overcome niya sa tukso. At napagtagumpayan niya yung tukso. Nakulong siya. At sa kulungan pala mga kapatid, dito niya makikilala yung butler o tagagawa ng inumin ng hari ng paraon. At saka ang baker, yung tagagawa ng tinapay ng hari. Dito niyo pala makikilala yung dalawang ito. Kasi yung dalawang ito, ipinakulong ng paraon ng hari sa kulungan. At sa kulungan ng naroon yung dalawang ito, doon din nakulong si Joseph. Sa Bilibid. Sa Bucor. Sa Bilibid 19. Makulong na mga kapatid. Si Joseph, nakilala niya yung dalawa. Ito pong dalawang ito, parehas po silang nanaginip. At dito, nakita ni Joseph na mayroon pala siyang talento na mag-interpret ng panaginip. Sabi niya sa baker, mamamatay ka according sa iyong panaginip.
Pero sabi ni Joseph sa butler, sa tagagawa ng inumin ng hari, mabubuhay ka at ibabalik ka uli sa pagsisilbi doon sa hari. Yan ang ibig sabihin ng panaginip mo. Kaya itong butler, tagagawa ng inumin ng hari, bumalik uli sa hari para maglingkod uli sa hari. At nung nasa hari na ito, itong hari, mga kapatid, nagkaroon ng panaginip. Pero may bilin si Joseph sa butler, alalahanin ko ako pag nandun ka na naginip ang hari, yung paraon. Kaya lang ang problema, wala mo makapag-interpret ng panaginip ng paraon. Naalala ngayon ng butler. Teka, sabi niya, mahal na hari, meron po akong kilala, magaling mag-interpret ng panaginip. Nakasama mo po ito sa Bilibid 19. No? Si Joseph, magaling po. Siya po ang nag-interpret ng aming panaginip na ako'y mababalik dito. Nangyari ka, totoo nga. Okay, sabi ng hari, o sige, patawag mo si Joseph para interpret ang aking panaginip. In-interpret ni Joseph ang panaginip ng hari. At sabi ng hari, dahil nasa iyo ang karunungan, ipamamahala kita ng buong Egypt. Siya po ay namahala at naging ano po, governor ng Egypt. Here's the lesson, church. Sa pag-refuse mo o pag-over ka mo ng tukso, di ba kay Joseph, araw-araw, every time you refuse or overcome temptation, napapalapit ka sa magandang plano. Pero tatagal yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo pag hindi mo ino-overcome yung mga tukso sa buhay mo. May magandang buhay na nakalaan sa iyo at plano ng Diyos. At hindi mo agad-agad din mararating. Pag yung tukso pala ngayon, hindi mo kayang i-overcome. Tumatagal. At ang nakakalungkot mga kapatid, nagkakaedad tayo kuminsan. Pero yung pinapangarap natin na buhay, hindi natin marating. Pero dadali yan na marating natin yung pinahapon ng Diyos na magandang buhay. Kapag overcome natin ang mga tukso sa buhay. Bumilis, napabilis na maging governor ng Egypt si Joseph because Joseph refuses temptation. Amen, church? Amen. Sa palagay ng mga kapatid, kung sabi ko, Joseph! Binatulan ni Joseph. Baka mabitay pa siya. At hindi siya magiging governor na. Alam niyo mga kapatid, mga young people, pag tinutukso kayo, o kahit mga magulang, pag tinutukso kayo, i-resist nyo. Bakit? Ang kapiran mo, may magandang buhay na nakalaan sa akin. Gusto kong mapuntahan yun ng mas mabilis pa. Ayokong magtagal ng puro ganito na lang ang buhay. Na kapag mayroong inuming alak yan, natutokso agad akong uminom. Kapag may bisyong ganyan, natutokso agad akong gawin. Kapag may nangaaway ang asawa, gusto kong suntukin. Sinusuntok ko talaga. Natutokso akong suntukin. Puro kasalanan. Pag puro kasalanan, yung mabuting buhay na inilaan ng Panginoon, napapatagal tayo na mapuntahan yun. Alam niyo mga kapatid, pag consider mo talaga to, hindi ka papatog sa tukso eh. Sasayarin mo yung inahanda ng Diyos na magandang buhay. Pag pumatol ka saan? Sa tukso. Amen, church? Amen. Kung pumatol si Joseph, magiging governor kaya siya ng Egypt. Malalaman din kasi yan eh. It is important to overcome temptation. The answer is what? Yes. Gano'n ka-importante? Napaka-importante. Alam niyo yung mga kabataan kaya napaka-curious, yung mga nude movies, yung mga yung mga pornography. Ay, wala naman sinabi. Eh, internet, lakas ng signal. Pag-click mo gano'n talaga. Pag ginawa niyo ng ginawa yung mga kabataan, lumalayo kayo sa magandang buhay na nila ng Diyos. Pinapatagal nyo. Are you listening, church? Amen.
Pero kapag ganyan, in-overcome mo, you step one step sa magandang buhay ng pinagano. Amen, church? Amen. Every time you overcome temptation, nag-move forward ka. How many days tinutok si Joseph? Day by day. Every time you resist temptation, you step what? Forward. Amen? Tinukso ulit si Joseph, you step what? Forward. Tinukso ulit si Joseph, you step forward. Hanggang siya, ano po ngayon? Wow, amen? Amen. Isang araw si Paulo, governor ng Bulacan. Tawi-tawi. Si Lester ay governor ng Sulu. When we resist what? Temptation. Kasi dinagaya lang tayo ng mundo. Nakakala natin ang pleasure, ang masarap talaga. Pero may masarap na buhay na ihanda ang Panginoon, amen? Magandang posisyon sa buhay, amen? Ba't mo sasayangin sa kakunting pleasure? Sa mas magandang inihanda ng Diyos sa'yo na pangmahabang buhay, amen? Don't waste your time! Di ba maraming kabataan ngayon? Nag-aaral, college, ka-graduate na. Here comes the bride, 3 months inside. Buntis! Hindi tuloy nakagraduate. Bakit po? Temptation. Kung isa nasira ang kinabukasan, because of what? Hindi in-overcome ang ano po? Temptation! Amen. Kaya napakalaga na ino-overcome ito. Amen? Sa mga magkasintahan dito sa church, pag ano kayo, medyo hands off kayo. Kasi temptation yan eh. Amen, church? Keep distance. Amen? Okay po, bakit natin gagawin yun? May mabigat pa tayong dahilan? Yes. May inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Naniniwala po ba kayo na may magandang inihanda ang Diyos sa buhay natin, sa bawat isa sa atin? Meron po! Ganun kabuti ang Diyos! Ganun kabuti. Pinakita niya nga sa buhay ni Joseph eh. Na may premyo, Joseph, pagka hindi ka nagpatokso. May premyo! Amen? Aba, pag ito nasa puso't isipan natin na ba, bakit ko sa inong panahon ko dito, may mas magandang premyo? Amen? Amen, church? God is good. Napakabuti ng Panginoon. Para mapadali, always refuse, always overcome what? Ganun po ang sabi ng Panginoon. Sa akin. Kaya church, ang Diyos, He has a plan for us. At hindi lang siya basta may planong maganda. Kung hindi sasabihin pa niya kung paano pupuntahan yung ano po, yung magandang ano po, plano. Amen? Yung magandang plano. At ito yung paraan. Isa sa paraan ng Diyos kung paano natin mapuntahan yung magandang plano. Si Satan gusto niya wasakin ang buhay natin. Pero ang Diyos hindi niya gusto na wasakin ang buhay natin. Gusto ng Diyos maging maayos ang buhay natin. May laging dalawa yan. Dalawa. External at internal temptation. Meron po tayong control sa ating internal. Para lalo natin itong ma-control. Isipin natin yung katotohanan. Una, ito'y kasalanan sa Diyos. Pangalawa, may magandang plano ang Diyos sa akin. Gusto ko yun makuha. Amen? Hindi po nanonorture ang Diyos sa pakiramdam natin. Kung hindi, nais lang ng Diyos ay pakita sa atin that He has a plan for us. It is, and that plan is the best plan for us. Wow, amen? Best plan for us. Amen, church.
There's a lot of temptation sa mundong ito. Hindi ulit ginagawa ng marami, so pwede na rin natin gawin. Dinadaya lang tayo ng sanglibutan sa mga bagay na gano'n. Pero in reality, talo tayo pag tayo nagpapagso. Pero panalo tayo when we overcome what? Temptation. We can by the grace of God. Sa sarili natin natin kayo, but we can by the grace of God. Lord, tulungan niyo po ako. May tukso ako sa pera, may tukso ako sa pride, may tukso ako Sa kita ng laman, but Lord, help me Lord. Help me Lord, I need you Lord. Ikaw ang kailangan ko sa buhay nito para ma-overcome ko ito. At kailangan ko overcome. Naghihintay sa inyo namin sa isa bawat ito sa atin yung best na plano ng Panginoon sa buhay natin. sabihin niyo sa inyong katabi, may best plan ng Panginoon sa inyo. Ito po yan. May magandang plano. Magandang plano. Ganda yan. Kung tayo nga, may plano tayo, nagagandahan na tayo sa plano natin, hindi pa tayo perfect, eh di lalo na ang Diyos na perfect, lalo na yung pagyanan ng plano, mas maganda. Amen. Alam niyo, nung maging governor si Joseph, siya ang in charge sa lahat, parang paraon na siya. Second in command. At nung karoon ng tagutom sa kanilang bayan, yung pamilya niya, dahil tagutom na ron, pinapunta niya sa Egypt. Amen. Na-rescue niya yung buong sambayanan niya, namuhay din ng masagana. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Lugi ka ba kapag nire-resist mo, nire-refuse mo ang temptation? Hindi! Apektado lagi ang pamilya. Kapag ikaw ay gumawa, nagpatukso, apektado